Nag-home service tayo at ang tatatuan natin ngayon ay first timer. Nice day ngayong araw. Si ma'am yung client natin ngayong araw. First timer na magpapatato si ma'am. Kaya siya magpapatato dahil sa dalawang anak niya. Bali yung concept na napiling ipatato ni ma'am, lining at may dalawang nakahawak na kamay. Sa mga daliri na gagawin nating tattoo. Kaya ito na nga, ginagawa na natin yung design na gustong mangyari ni ma'am. Bali sa design na to may pinadagdag si ma'am na initial. Bali yun yung mga initial ng anak ni ma'am. At meron ngang design dito na parang lubid na magkatali o nakapulupot dun sa mismong mga kamay. Nakiusap nga sa atin si ma'am na baka daw pwede yun gawing kulay red. Dahil ayun yung gustong mangyari ni ma'am, gagawin natin. Pero dahil first timer si ma'am na magpapatato, sinabihan natin si ma'am na yung red ink ay medyo sensitive. Kapag merong allergy sa red ink ay medyo makate. Normal naman na makati talaga kapag pagaling na yung tattoo kahit kulay black pa yan. Pero ibang iba kasi yung red ink kapag may allergy ka sa red ink. Medyo sobrang kati talaga at pwedeng mamantal. Kaya ang dapat gawin, iwasan talaga na makamot o kumain na malalansang pagkain. Basta pag may allergy ka sa tattoo o sobrang kati yung mangyayari, iwasan talaga kung maaari na kumain ng malalansang pagkain para hindi rin mahirapan sa pagpapagaling ng tattoo. At marami pang bawal kapag meron kang bagong tattoo. Syempre, hindi lang naman sa malalansang pagkain. Kung maaari, kung alam nating nadudumihan yung bagong tattoo natin, mas mainam na banlawan o hugasan gamit nga yung sabon na antibacterial para maging malinis yung tattoo. At bawal na bawal din yung matatapang na sabon o merong pampaputi. O iwasan muna gumamit ng mga beauty product na pwedeng makaapekto sa bagong tattoo mo. Syempre, bawal din maligo ng mga swimming pool dahil alam naman natin na sobrang tapang ng chlorine ng swimming pool o ano man yung ginagamit nila. Kahit din naman yung mga dagat o mga ilog dahil hindi naman din ganong kalinis na pwedeng ma-infection yung bagong tattoo. At bukod doon, bawal na bawal din mababad yung tattoo sa tubig ng matagal dahil pwede ring masira yung bagong tattoo. Pero wala namang problema kung ililigo yung tattoo. Kailangan pa rin naman siyang mahugasan o malinisan. At mas mainam na sabon na gamitin ay may antibacterial at wag lang sobrang matagal maligo at punasan ng maigi. Dapat tuyong-tuyo talaga yung bagong tattoo mo. Yung tattoo kasi ay sumisipsip ng tubig na pwedeng ikasira ng tattoo o medyo matagal yung paggaling. Gaya nga din ng direct sa araw o madalas na pinagpapawisan. Kailangan talaga yung tattoo natin ay maalagaan dahil kapag tinato na yan ng artist, kayo naman yung nakatoka para alagaan yung bago nyong tattoo. Basta't sundin lang yung mga bawal at wag nyong babakbakin kapag pagaling na at nangangati na. Kaya sa mga may balak magpatato, alamin nyo rin kung ano yung mga bawal dahil pwedeng masayang yung bagong tattoo mo kung hindi mo rin maaalagaan. At eto na nga, tapos na rin tayo sa nagawa nating tattoo kay ma'am. Si ma'am nga ay first timer pero tuloy-tuloy yung tattooan namin at halos hindi nasaktan si ma'am sa ginawa nating tattoo.